Nalulunod ka ba sa dami ng mga resibo mo? Naku po, ang sakit sa ulo niyan lalo na pag filing na ng tax o pag hinihingi na ng accountant mo. Pero what if I told you that there's a smarter way para ma-compile at ma-organize mo lahat ng mga resibo at expenses mo with the help of AI? Meet Spark Receipt, your AI-powered assistant turning chaos into clarity. From instant scanning to real-time insights, Spark Receipt revolutionizes business expense management. I'm sure curious ka na makita kung ano yung kayang gawin yan para sa expense management mo. So, let's dive in. By the way, ako nga pala si Carlos Obado and I've been doing freelancing in digital marketing for the past 12 years. And in this video, ipapakita ko sa inyo kung paano nga namin i-utilize yung Spark Receipt to manage our receipts and our expenses. Okay, so ang una natin gagawin to access the Spark Receipt mobile app is syempre, install mo lang sa Google Play Store. Type mo lang Spark Receipt. So, sa phone ko, syempre, hindi ko na-install kasi meron na akong app. So, open lang natin yung app. And then, isa sa paborito kong ginagawa sa tool na to is pag meron na akong receipt na nakuha, let's say nasa coffee shop, restaurant, parking, kahit anong klaseng receipt, ang gagawin natin is pag open natin ng mobile app is i-click o itatap natin tong nasa middle na to. Tapos, tututok natin siya sa resibo. Takip pala yung camera ko. So, pag tutok natin na ganyan, ayun, automatic na nababasahin niya. So, kung medyo malabo sa tingin mo, pwede nating i-retry. Subukan natin. Ayan, medyo malabo pa rin yung taas. Pero actually, kahit malabo, nababasa niya. So, let's click done. Tingnan natin ngayon kung mababasa niya. So, yun, nag-load na. Saglit lang siya. Just a few seconds. So, tama naman lahat. Ayala Land, pati yung presyo, tama. So, tama, pati date, and etc. No? You can also tap the receipt para kung may gusto kang baguhin, kung hindi tama yung presyo, yung date, yung company name, pwede mong baguhin. So ito tama naman. So let's go back. So yun, okay na yun. Siya na rin yung mag-automatic sort niya. So pakita ko lang sa inyo. Punta tayo sa March. Kita nyo, nakatag na kagad siya na transportation, no? And travel. Kasi parking receipt yan. So usually, pag nakuhaan na yung resibo mo, actually, pwede mo nang itapon yan kasi naka-record na lahat dyan at pwede mo nang i-send yan sa accountant. Okay, so andito tayo ngayon sa web version ng Spark Receipt at isa sa mga magandang features nito, meron siyang cloud storage. So, may integrate mo yung cloud storage na yan so you can access your receipts from any device. Kagaya nito, no? Yung mga expenses namin ng February, nakalagay lahat dyan and accessible yan dito sa website and even sa mobile app nila. Another great thing dito is meron din siyang collaboration. Pwede mong i-invite yung mga team members mo to collaborate and review yung mga expenses or upload yung mga resibo. So, dito nga sa account ko, nakalagay din dyan yung wife ko. Pwede mo ding i-add yung accountant mo to help you check yung mga expenses mo. And also, lahat ng in-upload ko, makikita rin yan ng nilagay ko na team member. And likewise, kung ano yung mga in-upload ng team member na nalagay ko, like yung wife ko, kung maglalagay siya ng mga resibo, makikita ko rin. Isa pang magandang feature is meron tayong real-time profit and loss. Kasi pwede mo ring ilagay yung income mo dito. Actually, we don't do that kasi mainly ginagamit namin to for expenses na sinesend namin sa aming accountant. Pero if you wanna do that, then yes, nandyan yung feature na yan dito. Another feature na meron dito na gusto ko rin is yung kanyang conversion. So, tingnan natin to, no? So, ito, naka-euro siya. Ino-automatic niya na yung conversion. Pero, you still have to check this, ha? Kasi yung lumalabas na statement sa yung credit card, like in this case scenario, iba kasi yung kanilang conversion rate dun, no? So, yung actual na amount na converted na sa peso yung nilalagay ko dito. So, dito meron nga din tayong bar graphs, ayan, para meron tayong overview kung saan napunta lahat ng mga pinagkagastusan natin. And also yung data filtering. So if we go back here, mafi-filter mo siya by category kung saan napunta yung expenses mo. And by the way, automatic yan nangyayari, no? Once na yung resibo mo, in-scan mo ng cellphone, automatic siya na yung nagka-categorize niyan. And sa experience ko naman, halos 99% yung accuracy niya. And of course, yung isa pang gustong-gusto ko sa Spark Receipt yung pwede mong i-share yung link
kanino mo share yan? Sa accountant. Bibigay mo lang sa kanya yung link na yan. Tapos makikita niya yung mga lahat ng resibo mo, expenses mo, kompleto. Okay, so to inopen ko sa new tab yung link. So yan din yung makikita ng accountant. And pag kinlik natin to, yan, makikita rin niya yung links na yan. So meaning makikita niya yung detalye ng resibo. And of course, may option ka kung ayaw mo ng link ang ibigay mo, pwede mong i-export as Excel spreadsheet, CSV o PDF document. Isa pa sa nagpapadali ng ating pag-manage ng mga receipts and expenses is sa email mo, like ito si Shopee receipt, no? Pwede mong i-forward na lang kay Spark Receipt. So try natin to, no? Send natin. Tapos maya-maya makikita na natin siya dito sa expenses. Actually, magbibigay din niya ng email confirmation at ayun na nga, meron na. And pagka kinlik natin tong link sa email, makikita mo na naka-upload na yung ating resibo dun sa ating Spark Receipt account. Ang double check mo lang dito is kung tama yung presyo. So in this case, tama yung presyo. So, madalas naman, no, ng mga 95% pataas, laging tama yung presyo niya. Lalo kung sa email o yung uploaded na resibo na PDF, pumapalya lang siya minsan pag yung resibo mo na papel. Tapos pag medyo lukot, or either medyo lukot or kaya yung sulat kamay, tapos hindi ganun kagandahan yung handwriting. So yun yung usually nagkakaroon ako ng encounter na nagkakamali siya, pero madali din naman siyang i-edit. Pwede rin gamitin yung mobile app para i-review mo yung resibo at i-correct mo yung presyo o kaya yung halimbawa yung business name. So yun, sobrang dumali yung management ko ng expenses at mga resibo. Actually, pati si wife gagamit na rin ito starting this month, I think. So itong March, ina-upload niya rin yung mga expenses. Kasi nga nakikita niya ako palagi pag kumakain sa labas, pag nagmo-mall kami, pag may binibili ako. Ganun lang kadali, pipicturean ko lang yung resibo, tapos actually tatapon ko na yung resibo kasi naka-file na eh. So less clutter din. So yun, ganun ka hassle-free at ganun kadaling gamitin si Spark Receipt. By the way, kung nakatulong sa'yo ang video na to, sigurado ko sa'yo na malaki rin ang may tutulong ng video na ito sa'yo to help you improve your overall productivity. Sa video na yan, pinakita ko yung Taskade, isa sa paborito kong project management tools na ginagamit ko para maging streamlined yung mga projects and tasks ko para sa business ko at sa mga clients ko.